Nagulantang kami sa figure ng kawalan dahil lamang sa ang binabanggit nga fake PWD IDs, binabanggit natin merong mga authentic din na mga hindi naman, kumbaga, hindi naman sila PWD pero somehow nakakuha rin ng authentic na PWD. No? So, eto Sir Eric, anuhin lang natin, linawin lang natin yung restaurant po, pag nagbigay po kayo ng 20% discount sa PWD, is that a para loss that you absorb? Or is that something that you can recoup by passing it on to your customers? Thank you for asking that question. Dahil ang akala po ng public, ang 20% po ay nakakompensate po kami ng government. Hindi po totoo yan. In the case of restaurants, over 75% po ay kargado ng mga business establishments like restaurant. So inuulit ko po, yung more than 3/4 po ng 20% discount na yan ay nagiging expense po namin yan. Maliit na bahagi lang po ang pwede namin ma-claim or ma-deduct against our income tax. Okay. So, if let's say, kasi this is what I was asking Ali, I talked to a restaurant owner. Sabi ko, why don't you just raise na lang your prices para, ma-cover itong discount na binibigay? Kayo ba, in your case, hindi nyo mataas rin kasi baka masyadong maging mataas na ang presyo ng pagkain para po mag-offset. Na magmamahal, no? Kunyari, 100 pesos, pero dahil po sa mga kumukuha ng PWD or senior citizen, yung less 20, may 12% pa VAT. So, parang 32 pesos ang binabawas. Correct me if I'm wrong. So, imbis na 100 ang makukuha ninyo, ang nakukuha nyo na lang is 68 pesos. So, why don't you increase it, let's say, to 110? Or masyadong mataas na yon kung itaas po ninyo? Well, yung presyo po ng restaurants natin, ayaw po natin talagang itaas yan, lalo na po with regards to persons with disability. Dahil ang batas pong yan ay para tulungan po, isuportahan ang disabled community. Ngayon, kung magtaas po kami ng presyo, wala na pong benepisyo para sa mga disabled people. Kaya nga po namin pinaglalaban tong mga fake PWD cards na to. Dahil in the end po, mapipilitan po o mapapressure ang mga restaurants na magtaas ng presyo. And in the end, again, ang masasaktan po dito ay yung mga tunay na persons with disability. Okay. So, teka muna. So, merong, pumapatak ba na 32% yung discount because yung 20% discount plus yung VAT exemption pa? Ganun din, Sir Eric? Yung nawawala po sa restaurant that I can speak of is a 20% discount. Pero tinatanggal din po ang VAT nila sa transaction. So, in effect po, that is a tax support by the government. Kaya what the guests receive ay yung 20% discount and whatever tax hindi po nila nababayaran o hindi nako-compute sa bill nila. Okay. So, Sir Eric, ito, no, yung mga naglilipanan nga ng mga fake na mga IDs, kayo ba, do you have a way in the restaurants to authenticate an ID? Have you had the experience of turning down kasi sa tingin nyo po peke? Or regardless na, you take it at face value kesa sa po magkaroon pa ng argument, ino-honor nyo na lang po yung mga IDs na yan? Well, we try to verify quietly and discreetly with the local government, with the City Hall, or with the PIDA office, as well as with the DOH resources. But it's not always available yung information. So, pagka wala, we do not think na it's automatically a fake. Tinitignan din po namin ang face niya if yung code po niya, serial number, it follows the norm na binigay po sa amin ng PIDA office for each individual LGU. And sometimes, on the face of it, madali po makita na fake. There are good fakes, but in the most cases, it's a very bad fake naman na napakadaling makita. Kaya lang po, we do not want to pahiya yung mga customers po namin. Kaya we will just talk to them quietly na your card is not acceptable sa LGU PIDA. And they quietly take it back naman. With regards po ng mga apparent disability, you need to see their PWD card. If they're in a wheelchair, if we can see that they are disabled, hindi na po namin kailangan i-verify yan. Madali po yung automatic. Parang meron akong naulinigan na panukala
na gawin yung pinaka-template niyan. Oh. It's like a national ID, na may security features na kasi may hologram. Kanya-kanyang bigay Sa LGU, ang mga correct. LGU. Tapos pa yung mga LGU, yung mga may mga corrupt paminsan, sadly, na talagang kahit hindi PWD, pagkakilala o malakas, binibigyan din para to avail of the discount. Kasi very tempting, hindi ba? What do you think of that idea, Sir Eric? Kami po ang nagre-recommend din po of such a measure dahil napakadali lang po na lagyan ng QR code ang mga PWD ID card. Yan pong ginagawa ng Bacolod City at Quezon City, and we wish na lahat po ng mga LGUs will follow. I wish the public can understand there are over 1,600 LGUs in the country. So there are 1,600 versions, more than 1,600 versions of a PWD card. Wow. Mahirap pong i-verify yung system na ito, napakagulo. Imagine nyo po ang driver's license kung in-issue ng LGU, you will have 1,600 versions of driver's license. Correct. Paano nyo makikita kung tama o mali ang isang ID card? In the end, ang integrity po ng ID and the law itself ang nai-insulto. Kaya kailangan po natin talagang ayusin na itong PWD card system natin. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.